Halos di pa rin sa sobrang lakas ng hangin ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nang itaboy sila ng helicopter ng China malapit sa Pag-asa Island. Ang pangharas na yan nasa pool sa video. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Malapitang tumapat ang helicopter na yan ng Chinese Navy sa grupo ng mga marine biologists at mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Sandy Cay 3 o Sandbar malapit sa Pag-asa Island. Noong umpisa, kinakaya pa ng mga kababayan natin ang lakas ng hangin mula sa helicopter. Pero maya-maya, lalong lumapit ang helicopter ng Chinese Navy kaya napaupo at napahiga na ang team ng BIFAR. Tinatayang nasa 50 feet lang ang taas ng nilipad ng helicopter ng Chinese Navy. Pati nga ang kamera, makikita ang natalsikan na ng tubig. Maririnig din sa video na tila sinisita ng mga tauhan ng BIFAR ang helicopter pero hindi ito tumigil. 10 minuto silang hinaras. Sa lakas ng hangin, napakapit sa kahit anong pwedeng kapitan ang ating mga kababayan. Ang ilan nga napatakbo pabalik sa rubber boat. Dahil lubhang delikado ang ginagawang yan ng Chinese Navy, napilitang umatras ang BIFAR. Bumalik sila sa sheltered port sa Pag-asa Island. Nasugatan ang ilang scientist, crew ng BIFAR at miyembro ng media. Naudlot ang misyon nilang suriin ang marine biodiversity ng Sandy Cay 3 at maging sa kalapit na Sandy Cay 4. Una na nilang sinuri ang Sandy Cay 1 at 2 noong Huwebes. Dito nakita ng mga eksperto na unti-unti na ngang namamatay ang likas na yaman sa paligid ng Pag-asa Island. Kinumpirma rin ng mga marine scientists na hindi natural na species sa lugar ang mga durog na coral sa sandbar. Senyales na posible ngang tinambak lang doon ang mga durog na corals na nakuhanan noon pang Setyembre. Nangyari ang pananaboy ng helicopter ng Chinese Navy sa BIFAR nitong Sabado. Sa araw ding yan, binobomba ng tubig ng mga barko ng China Coast Guard ang resupply boat ng Pilipinas na Onaiza May 4. Kasunod na mga pangaharas ng China, pinatawag na at pinagpapaliwanag ng Department of Foreign Affairs ang kinatawan ng Chinese Embassy. Naghain na rin ng hiwalay na protesta ang Philippine Embassy sa Chinese Foreign Ministry sa Beijing. Dito naman sa Maynila, nagprotesta rin ang Chinese Embassy at muling giniit na teritoryo ng China ang Spratlys at Ayungin Shoal. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.